Kumusta mga katupa? Welcome back sa ating panibagong tutorial at ang video na to ay para sa mga total beginners sa pagpa-plucking. Okay, wag na nating patagalin pa. Tayo magsimula na. Okay, so para mas maging madali yung pagkatuto mo sa pagpa-plucking ay kailangan mo munang malaman yung bawat strings dito sa gitara. Kung ano nga ba yung tawag dyan sa bawat string. Okay? Simula dito sa taas, ito ang tinatawag na low E string. At sumunod ay A, D, G, B, and high E string. Kung numbers naman ang pagbabasihan natin dito sa strings na to, simula sa baba, first string, pataas, second, third, fourth, fifth, and sixth. Okay? Hanggang umabot tayo dito sa low E string. Then, dito naman sa ating right hand, so kailangan mo munang malaman para kung ano sasabihin ko mamaya ay masundan ninyo. Okay? Ito ay thumb, ito ay index, middle, ring, and pinky. Okay? Then, yung left hand naman natin, siya yung magko-chords dito sa ating fretboard. Right hand muna yung pagpupukosan natin. Itong left hand natin ay standby muna. Diyan muna siya. Of course, hindi dapat na mabigat yung kamay mo dito kasi mahihirapan ka sa pagpa-plucking. Okay? Kailangan magaan lang yung kamay mo, relax mo lang. Yun ang pinaka-key para mas mabilis kang matuto sa pagpa-plucking. So, bawat daliri ay may corresponding na strings na dapat yun lang ang tatamaan niya. Okay? But then, minsan, nabibreak yung rules na to sa mga nagpa-plucking. Pero ngayon, susundin natin yung rules sa video na to, okay? Para hindi kayo maguluhan. Pero pwede nyo i-break yan. So, yung thumb ay para doon sa tatlong strings. Saan yun? Dito sa bass. Kumbaga, ito yung mga kakapal na strings. Kung mapansin nyo sa inyong gitara. Okay, simula dito sa taas, E, A, D. Trabaho yan ng thumb. Kumbaga, yun yung tatamaan ng thumb natin. Depende yan sa magiging chords ng kanta. Okay? Para dyan yung thumb natin. At yung rest of the fingers, minsan, isa lang ginagamit sa pag-pipick ng strings sa baba. Minsan naman dalawa, minsan naman tatlo. At di ko lang alam kung may gumagamit ng pinky. Okay? So ngayon, ang gagamitin natin ay tatlong daliri para sa pag-guide sa inyo. Para mas ma-practice kayo sa pag-finger pick using the 3 fingers. Okay? Pwede rin naman, kung hindi nyo pa kaya, simulan nyo sa isang daliri lang, which is the thumb at index lang. And by the way, yung index, middle at saka ring, ay dito siya sa tatlong strings sa baba, yung natira kanina. Okay? Yung index ay sa third string or G string. Yung middle ay sa B string or second string. At yung ring finger ay sa first string or E string. Okay? So ngayon ay iti-train natin yung bawat daliri sa pag-pipick ng strings. Simulan natin sa thumb. So, open strings muna tayo. I-free natin yung ating left hand. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then next, sa next string, sa A string. 1, 2, 3, 4, 5. Next, 1, 2, 3, 4, 5. Alright? So, kung napapansin nyo dito mga katupa, yung itsura ng aking kamay, yung right hand, naka-curve yung itsura niya. Hindi siya nakaganyan, okay? So, dapat yung daliri mo ay naka-ganyan. Yan, kita nyo naman dyan. So, ngayon, i-practice natin yung index finger. Dito sa may third string. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sa middle, 1, 2, 3, 4, 5. Sa ring, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, simulan nyo sa mabagal hanggang sa pabilis ng pabilis yung inyong pag-train sa bawat daliri. Okay? So, option yon na pwedeng nakahang lang yung kamay nyo dito sa tapat ng strings. At meron namang gumagawa ng nakalagay yung pinky sa baba ng strings or dito sa bandang ito. Okay? Para daw nakasupport sa
kamay, okay? Para hindi sila mas mahirapan. Pero depende yan sa comfort nyo. So ngayon naman ay magbibigay ako sa inyo ng isang pattern na pwede nyong gawin para sa pag-train ng inyong daliri sa pagpa-plucking. Okay? And then dito sa ating left hand, ay mamaya ay mag-chords tayo using the basic chords, just the key of G. Okay? So dito muna ulit tayo sa right hand. Okay, yung pattern na to, ganito, simula sa thumb, index, middle, index, ring, index, middle, and last one, balik sa index. Okay? Ulitin ko. Bagalan natin. Thumb, index, middle, index, ring, index, middle, index. Okay? Ngayon ay i-play natin siya ng dire-diretso sa mabagal muna. Okay, so naka G chord tayo. Okay, repeat lang. Okay. So ngayon medyo bilisan natin. Kung kaya nyo na, syempre simulan nyo muna sa mabagal. Okay? So ngayon, ganyan yung gagawin natin na pattern. At dyan muna kayo mag-focus sa pagpapractice nyan. Okay, dito na tayo sa chords. Maglilipat na tayo. So yung pattern na yon ay uulitin nyo lang ng ulitin. Pero syempre sa chords ay kailangan mo matutunan yung paglilipat habang nagpa-plucking. Pero hindi ka naman maguguluhan dito or malilito. Kasi after nung isang pattern na yon, parang iangat mo na dito sa left hand mo. Then lipat ka na. Then continue yung the same pattern. Parang ganito. Okay, tas angat, lipat sa C or C add 9. Okay, yung kanyang thumb ay dito na tumama sa A string kasi nandito na yung kanyang bass note or root note. Okay, sa third fret, fifth string. Okay, dito ka na magsisimula. Tas yung rest of the fingers ay doon pa rin sa kanyang corresponding strings. Lipat sa D. Then yung kanyang bass note ay dito na sa D string of course, which is the open string, D. Okay. So repeat mo lang yung pattern. Alright. Simulan mo sa mabagal hanggang sa bumilis ng bumilis. Alright, so ayun mga katupa. I hope na may natutunan kayo sa video na to. I-practice nyo lang ng i-practice. Practice makes you better. Okay, hindi man perfect pero mayroong progress. Okay, so yun lang mga katupa. Kung gusto nyo mabangan yung mga susunod kong tutorials kagaya nito, ay pindutin mo lang yung subscribe button na nasa baba at yung bell notification at yung all para siguradong updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. And all the glory belongs to God.